Walang katao-tao ang syudad, gayong hating gabi na. Inikot ni Lorraine ang tingin sa buong paligid at napailing nung walang pwedeng masakyan pa uwi sa dorm. Kapag minamalas ka nga naman. Bulong niya sa sarili. Ngayon pa talaga siya napunta sa panggabing shift, Martes na Martes at walang masyadong tao. Binuksan niya ang cellphone at hinintay na mag-notif kung may available bang driver sa malapit ngunit wala. Kainis naman. Ayoko magbutil eh. Nababahuan siya sa amoy ng bleach ng mga establishmento at hindi mapagkakatiwalaan ang pagkain doon minsan. Napilitan si Lorraine na sipatin ang bawat kotseng nakapark sa gilid ng highway. May nakita siyang itim na sasakyan. Bukas ang bintana at may driver sa loob na mukhang tulog pa. Nakahinga siya ng maluwag. Kumatok siya sa hood ng sasakyan na siyang ikinagulantang ng lalaki. Ano kailangan mo? Masungit na tanong nito. Alanganing umiti si Lorraine. Pwede po bang pahatid kahit hanggang Klaro lang? Magbabayad ako kahit magkano. Natigilan ng estranghero sa sinabi niya. Itinuro nito ang sarili na para bang hindi makapaniwala. Ako? Ihahatid ka? At bakit kita ihahatid? Tinitigan ni Lorraine ang lalaki. Makinis ang mukha nito at halatang maalaga sa sarili. Nagkibit balikat siya. May mga driver naman talagang malilinis sa katawan. Payo niya sa isipan. May bayad naman eh, sige na kuya. Bumagsak ang panga ng driver. Miss, mukha ba ako namamasahero? Hindi ka ba natatakot na baka may gawin ako masama sa'yo? Hindi maganda tong ginagawa mo. Dapat hindi ka nagtitiwala agad. Lihim na napangiti si Lorraine. Dati siyang black belter sa taekwondo. Maalam siya sa paggamit ng baril at isa pa, may spray naman siya sa bag. Na hindi lang kayang bumulag, kundi kaya ding sumunog ng balat. Kung alam mo lang, ikaw dapat ang kabahan sa akin. Aniya pa sa kanyang sarili. Kuya, desperada lang ako, talagang uwing-uwi na ako eh. Katatapos lang ng shift ko. Umiling ang lalaki at marahas na sinabing, problema na ng agency mo yan. Mag-book ka ng motel o umiga ka sa tabi nung manong dyan sa kalye. Huwag mo kong istorbohin. Ang kumpanya lang nila ang may establishmentong nag-overtime sa parting ito ng syudad. Mabilis na hulaan ng lalaki ang opisina niya. May bayad naman eh. Napakorap si Lorraine nang may mapagtanto. Kung di ka driver, nagbebenta ka ng tsongke. Dealer ka no? Tatapatan ko ang presyo niyan. Ihatid mo lang ako sa amin. Sumeryoso ang titig ng estranghero sa kanya. Gayon pa man, hindi makaramdam ng kaba si Lorraine dito. Hoy babae, hindi ka ba marunong matakot? Lumaki siya sa bukid at iilan lang ang kinatatakutan niya. Pinagkakatiwalaan ni Lorraine ang sarili. Alam niyang hindi siya sasaktan ng lalaking to. Pwede itong magsungit, pero sana'y makumbinsi niya ito agad. Delikado ang kalsadang to ngayong gabi. Kaya pwede ba? Hinintay ni Lorraine na matapos ang lalaki pero hindi ito tumuloy. Nakanganga na ito habang pinakatitigan ng rearview mirror ng sasakyan. Sakay! Bilis, sakay! Dala ng pagod ay sumakay na lamang si Lorraine. Sus! Gusto lang pala na sinusuyo siya. Pilya niyang komento sa isip. Inihanda ang spray sa kanang kamay mula sa dalang bag bilang panghanda kung sakaling mang masamang tao ito. Napapakiusapan ka naman pala kuya eh. Pinaharurot ng lalaki ang kotse. Hindi pa man siya nakapagkabit ng seatbelt. Lumingon si Lorraine sa likod at halos mapamura nung makita ang dalawang sasakyan na tila hinahabol ang kanilang kotse. Pulis ba yun? Sabi ko na nga ba may ginagawa kang kabulastugan eh. Bulelas niya na agad pinabulaanan ng estranghero. Gaga,
Sinabihan na kitang umalis. Napakatigas ng ulo mo. Umira pa mga mata nito. Isa pa, kaklaruhin ko lang hindi ako nagdodroga. Napalunok si Lorraine. Napagtanto na sana pala'y hindi niya nakinulit ang lalaki. Mukhang may isushoot itong pelikula. Pang-racing at si Lorraine yata ang gagawing biktima. Ba't ka nila hinahabol? May ginawa ka masama, no? Hindi sumagot ang driver. Iniliko nito ang sasakyan. Halos lumipad si Lorraine paharap dahil sa pagkabigla. Tumama ang kanyang muka sa silya ng lalaki. Magpaalam ka naman. Daing niya noong humapdi ang kanyang pisngi. Umiling lang ang kasama. Ma'am, mamamatay na po yata tayo. Ayan, ayos ba? Ang sama ng ugali. Ito ang unang pagkakataon na nagkamali ang instinct ni Lorraine. Marunong ka ba magmaneho? Mabilis namang umoo si Lorraine. Sumenyas ang lalaki na lumipat siya sa kandungan nito. Halos uminit ang ulo niya sa inis. Hindi pa kita kilala? Ikakandong mo na ako? Ngumiwi ang lalaki. Pwede ba? Kulang ka ba sa tulog? Lumipat ka dito sa driver's seat at ikaw naman na mag-drive. Nandidilim ang paningin ko. Napapahiyang nanahimik si Lorraine at sumunod na lamang. Maya-maya pa, nagpakilala ang lalaki noong malapit na ito sa passenger seat. Ako si Ash. Oh, ba't ka nagpapakilala ngayon? Mangiyak-ngiyak na tanong niya. Hindi ba pwede ihinto ko na lang ito sa sakyan at magpakita sa kanila? Wala naman akong kinalaman sa problema niyo eh. Dumaing ang lalaki at sinapo ang tagiliran. May sugat ito at umaapaw ang dugo sa upuan. Baka isipin nilang may binigay akong sayo importante at saktan ka pa. Ang mga tauhan ng kuya ko ang humahabol sa atin. Bilisan mo! Oras na maabutan nila tayo. Pareho tayo ibibilad sa araw bukas. Nagulat si Lorraine sa revelasyong narinig. Bakit ka naman sasaktan ng sarili mong kapatid? Pera, kasakiman, galit. Humalakhak ng bahagya si Ash. Siguro mamamatay na ako ngayong gabi. Walang mawawala oras sa sabihin ko sa'yo. Maraming illegal na gawain ng ama ko. Isa ako sa mga tumutulong sa kanya. Napabusangot si Ash nung makita ang pag-angat ng kilay ni Lorraine. Hay nako, hindi nga sabi ako nagdodroga, ano ba? Marami pang illegal na gawain dyan na hindi kinalaman ng droga. Di ko gawain yan kasi nakakasira ng katawan. Namilog ang mga mata ni Lorraine. So ayos lang ang ibang illegal na gawain basta hindi nakakadamage sa sarili niyong katawan, ganon. Maarte na rin pala mga kriminal ngayon. Bumuga ng hangin ng lalaki. Oo, gaya ng pangangabit. Masama pero ginagawa pa rin na nakararami. Basta ba maganda o mas gwapo? Hindi ka masisisi ng todo. Napahigit ng hangin si Lorraine. At paano napunta dyan ang usapan? Nagdidiliryo ka na ba? Dahil dyan sa sugat mo? Nagtagis ang kanyang bagang. Huwag kang bumigay sa gilid ko. Mamatay ka sa ospital kung gusto mo, pero huwag sa tabi ko. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng kahinaan si Ash. Hindi ako naiyak nung tamaan ako ng bala. Pero grabe ka. Kababae mong tao, sa salita mo masyado ako napupuruhan. Napatikom saglit si Lorraine bago napatanong. Anong zodiac sign mo? Ang totoo? Dinidistract niya lang ang sarili mula sa posibleng kamatayan. Hoy, hinahabol tayo ng masasamang tao. Zodiac sign na nasa isip mo? Nag-iwas ng tingin si Ash. Taurus ako. Mga lapitin ng malas. Anong sayo? Cancer. Proud na sambit ni Lorraine. Napaigik si Ash nung matawa siya't nakaramdam ng sakit. Cancer? Kaya naman pala. Magagalit na sana si Lorraine nang may pamilyar na putok ng baril mula sa likuran. Wala sa wisyong tinapakan niya ang accelerator at ipinagdasal na lang ang natitira. Sabihin mo sa akin hindi baril yun. Mr. Ash.
Pumikit ang lalaki. Anong tingin mo nakadali sa tagiliran ko, Piccolo? Natural baril yun, 45. Naningkit ang mga mata niya sa inis. Hindi ba't kriminal ka? Ba't di ka man lang nagsinungaling para pagaanin ang loob ko? Ngumiti lamang si Ash. Damay ka na. Mula nung oras na pinaalis kita pero namilit kang sumakay. Kasalanan ko to 70%. Yung 30% na natitira, ikaw dapat sisihin dun syempre. Kumurap si Lorraine. Nakuha mo pa akong bilangan? Nagkibit balikat ang lalaki. Ayos lang sa akin mamatay kasama ka. At least may maganda akong kasama. Sa gitna ng takot ay nakaramdam ng konting saya si Lorraine noong marinig na tawagin siya nitong maganda. Sa wakas may nasabi nitong tama. Pero ayoko pa mamatay, no? Agad na napapihit si Lorraine sa preno noong sumalubong ang isang pamilyar na kotse. Mukhang inaabangan na sila ng kalaban na makalagpas sa isang kalye. Baba, Ash! Baba! Inabot ni Lorraine ang bag at kinuha maging ang taser sa loob. Inipit niya sa suot na plaid skirt na pinakubabawan ng coat ang dalang armas at dahan-dahang umalis ng kotse. Dalawa ang nakaambang dadakma sa kanya. Hindi siya damay dito. Pakawalan niyo siya. Napalingon siya nung marinig si Ash. Umalis din ito ng kotse habang sapu pa rin ang tagiliran. Gago ka ba, Ash? Kung nanahimik ka na lang sana, wala tayong problema kay Santi. Paninisi ng isa sa dalawa. Sumagot ang lalaki at nakuhang mag-angas. Lumagpas na kayo ni Kuya. Kailan niyo pa nakuhang mandamay ng mga bata? Ng mga babaeng walang kalaban-laban? Ang usapan armas lang. At kargo ang hawak natin. Hindi ito ang gusto ni Papa. Ano ngayon, boy? Matumal ang bentahan ngayon. Gayong maraming kompetisyon. Mas mabenta ang laman. Mas mabenta ang buhay. Akmang lalapit na ang lalaki at sasaktan si Ash. Ngunit, biglang may nagsalita. Sawang-sawa na kami sa paunti-unting kita, bata. Aminin na nating laos niya ang papa mo. Itong babae? Huwag ka mag-alala. Kaming bahala sa kanya. Isipin mo na lang kikitain namin. Pangregalo mo na to. Kapalit ang pamimirwisyo mo kay Santi. Nagpanting ang tenga ni Lorraine. Tama ang kanyang napakinggan. Nagiinit ang kanyang ulo habang iniisip ang kahiyupan ng mga ito. Dumukot si Lorraine sa kanyang tagiliran at inasinta ang lalaki nasa kanyang tabi. Bumalot sa kalye ang pangingilabot nung sigaw nito nang makuryente ito. Ginamit ni Ash ang oportunidad na yon upang hugutin ang baril na tinatago at inasinta ang lalaking kaharap. Umugong ang dalawang putok ng baril. Umatras si Lorraine ngunit natalsikan pa rin siya ng dugo. Napatay mo ba? Hindi ako mamamatay tao. Dumilat siya at nakita ang halos pabagsak na itsura ni Ash. Isa sa balikat na gamit niya para sa pagbaril. At isa sa kanang tuhod. Di na yun makakahabol sa atin, bilisan mo na. Teka. Mainit ang mga matang tinitigan ni Lorraine ng lalaking kanyang kinakuryente gamit ang taser. Mauna ka sa sasakyan, may tatapusin lang ako. Nung bumalik si Lorraine sa kotse, may maliit na ngiti sa labi nito. Anong ginawa mo? Ba't masaya ka? Maingat na tanong ni Ash at takot din na baka kuryentehin din siya ng babae. Simpleng gante. Bumaba ang tingin ng lalaki sa taser na nasa kandungan ni Lorraine habang nagmamaneho. Nasaan ang spray mo? Pati yun napansin mo? Ayun, wala nang laman. Saan mo ginamit? Kabado at mariing pumikit si Ash. Pagod at inaantok. Nananakit sila ng babae at mga bata, hindi ba? Hindi sila tunay na lalaki kung ganon. Ibig sabihin dapat putulan sila ng kaligayahan. Hindi sumagot si Ash. Natatarantang naghanap ng pribadong ospital si Lorraine. Hindi niya alam kung anong mangyayari matapos ang kaganapan kanina. Isa lang ang umiikot sa ulo ni Lorraine ngayon. Lalabas kaya ako sa balita mamaya?
Tanong niya sa sarili. Sa laking dismaya ni Lorraine, hindi siya lumabas sa TV. Dagdag na ikinagalit niya pa ay ang pagkalaki-laking bill ni Ash. Halos maduling siya habang ipinambayad ang buong taong ipon para sa isahang pagpapagamot ng lalaki. Kung di mo ako mababayaran agad, sige ka. Ako ang magbebenta ng lamang loob mo. Umismid si Ash at sinaway siya. Huwag mong gawing biro yan. Hindi magandang ginagawang katatawanan ng sensitibong bagay. Sino bang kriminal sa atin, smuggler? Umirap lamang ang lalaki. Iba yon. Walang taong pisikal na nasasaktan sa ganon. Isa pa, maraming taong bayan dyan ang pinagnanakawan mismo ng ibang kurakot na mga opisyales ng gobyerno. Ang iba mga kasosyo ni Papa. Kadalasan mga respetadong tao. Kumunot ang noon ni Lorraine. Ano ngayon? Anong mapapatunayan nun? Na hindi patas ang mundo. Hindi mo malalaman na illegal oras na hindi sasabihin. Oras na walang umamin. Nagkuyom ng palad si Ash. Pero iba, kapag mga bata na ang usapan. Umikot ang mga mata ni Lorraine. Sinipat niya ng tingin ang mukha ni Ash. Bago sinabing, huwag kang ipokrito. Kahit anong sabihin mo, masamang tao ka pa rin. Magkaiba ng balat. Siguro mas magaspang ang apog ng kuya mo. Pero pareho pa rin kayo ng kulay. Parehong masama. Mas masama nga lang siya. Ba't di mo ipaliwanag sa akin ang lahat? Kakamot-kamot ng ulong tumunghay si Ash. Nung una, kilala ang pamilya namin bilang may background sa military. May iilang armas ang lolo ko at binenta yun sa mga business owner. Lalo na sa iilang delikadong kali dito sa syudad. Dati pang may isyo ang agawang teritoryo at nakawan sa mga tindahan. Naging takbuhan si lolo ng mga humihingi ng tulong. Ganon. Oo, illegal. Pero gusto niya lang naman makatulong kahit papano. Hanggang sa nagpatuloy na yun at nagkaroon ng reputasyon ng pamilya namin dito sa syudad. Lumabo ang linya sa pagitan ng simpleng pagtulong at pansariling kapakanan. Hindi na natupad ang unang ginusto ng yumao naming lolo. Mahirap ipagpatuloy. Marahang umiling si Lorraine. Baka naman kasi magkaiba talaga ang gusto ng ama mo sa mga naunang kapamilya nyo. Gusto niya ay maraming pera at delikadong koneksyon. Tignan mo yung kuya mo. Malamyang tumingin si Ash sa paligid. Sinuportahan ko si Papa nung akala kong wala ibang taong masasaktan. Itong kuya ko, ibang tao na siya ngayon. Nilamon na ng pera. Dapat magtago ka. Baka kilala ka na nila. Paano kapag napahamak ka? Maalam ako sa taekwondo. Kaya nga katang protektahan laban sa dalawa eh. Simpleng sagot ni Lorraine. Natatawang umiling si Ash. Buti naman at hindi ka nagalit sa akin. Akala ko sisisihin mo ko ngayong nadamay ka. Bumuntong hininga siya bago tumugon. Alam ko namang may mali ako. Pinilit kitang ihatid ako kahit na una palang tumanggi ka na. Isa pa, masyadong kalmado ang buhay ni Lorraine. Gusto niya ng thrill kahit saglit. I have to say, buti na lang at andun ka. Kung naabutan nila ako at walang ibang taong sasagip sa akin, baka tinutubuan na ako ng kangkong sa katawan ko ngayon. Ayaw ni Lorraine na marinig o maisip na masasaktan si Ash. Lalo pat sa tingin niya mabait naman itong tao at disente rin. Anong balak mo sa kuya mo? Umayos ito na upo. Isusumbong ko siya kay Papa. Gusto ko sana makulong siya pero ang kapalit nun pati si Papa masasangkot. May imbestigahan ng pamilya namin kapag nagkataon. Kung alam mong posibleng mapapahama kayo, bakit gusto mo pa ring pilit na kalabanin niyang kuya mo? Ikadugo mo naman siya. Namula ng bahagyang liig at gilid ng mata ni Ash. Lorraine, isipin mo yung mga bata na maaaring mapahamak dahil kay kuya. Paano yung ibang nawala dahil sa kanya? Hindi sila hayop na pwedeng saktan. Kaya mo bang matulog ng hindi iniisip ang bagay na yon? Na wala kang magawa? Naiilang na tumango si Lorraine. Ngayong nalaman ko syempre hindi. Hindi ako masamang tao no. Hindi ko matitiis ang ganyan.
May pwede ba akong gawin para makatulong sa'yo? Ngumiti ang lalaki. Sa ngayon, kailangan ko muna magpagaling sa kukontakin si Papa. Baka mahanap ako ni Kuya. Delikado pa ang lagay ko. Baka mabilis na ako mapatumba. Medyo napahanga si Lorraine dito. Alam mo, Ash, napakadelikado ng gusto mong tahaking daan pero medyo napanganga ako sa tapang mo. Kuminang ang mga mata nito. Mas malakas ka sa akin. Mas matibay ang loob mo kaysa sa lahat ng mga lalaki na kilala ko. Hindi ka umatras, Lorraine. Lumaban ka sa tabi ko, kaya maraming salamat. Aba, syempre naman no. Tumitiwalag ka na ba sa grupo ng papa mo ngayon? Hindi pa pwede sa ngayon. Maingat na inihiga ni Ashby ang sarili sa kama. Hindi ako sasaktan ni Kuya sa harap ni Papa. Hindi ko pwedeng iwala ang suporta ni Papa sa akin ngayon. Gusto ko kapag umalis ako sa grupo kasama ko ang tatay ko. Pumunta siya sa pinto at lumingon sa lalaki. So paano ba yan? Gangster ka pa rin? Pumikit si Ash at hindi umimik. Napailing na lamang si Lorraine. Goodbye, Mr. Gangster. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Tawagan mo ako kapag pakiramdam mo may umaaligid sa iyong kakaiba. Aba. Napangisi si Lorraine. Nagmistula namang tatay kung umarte itong si Mr. Gangster. Pero kailangang aminin ni Lorraine na lumalambot ang puso niya kapag nagiging maalalahanin nito. Ash, kilala mo na dapat ako ngayon. Kumindat siya at saka ngumisi. Sila ang dapat matakot sa akin. Lumipas ang buong maghapon at nawala saglit sa isip ni Lorraine si Ash. Kung walang bahid ng dugo ang suot niya kahapon, iisipin niyang bangungot lang ang lahat. Ma'am, si patient sa 207 po ay na-discharge na kani-kanina lang. Nagpasalamat si Lorraine at saka pinatay ang tawag. Kinwestiyon niya ang sarili. Paano kung di babayaran ni Ash ang utang niya sa akin? Kinagabihan, nung mauwi siya sa dorm, nalaman niya ang kasisibat lang ng roommate niya dahil may emergency ito sa probinsya. Solo niya ang buong silid. Kung sinuswerte ka nga naman, oo. Masayang nagsasasayaw si Lorraine sa maliit na kusina. Wala na ang kukuha ng grocery niya. Isang katok ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sumilip siya sa pinto pero hindi dito nanggaling ang tunog. Psst! Psst! Namilog ang mga mata ni Lorraine nung mapatingin sa bintana. Ikaw! Baka mahulog ka! Tili niya habang sinusubukang hilahin ng lalaki papasok. Kinulang ka ba sa buwan ha? Ang mahal-mahal niyang tahi mo sa tagiliran tapos bibinatin mo lang? Hindi mapawi ang ngiti ni Ash sa pagitan ng pangangaral niya. Nung makaupo ito ng tuluyan, saka ito bumunghalit ng tawa. Hindi ka pala marunong sumayaw? Tigas ng katawan mo. Iniwan ni Lorraine ang lalaki upang patayin ang stove. Nung balikan niya ito, may dala siyang sandok pamalo. Isa pang maling salita, talagang tatama ito sa Adam's apple mo. Mabilis na nabura ang saya ni Ash. Sumeryoso ito. Buti na lang at nasa second floor lang ang silid mo. Umirap siya. Hindi nabubuksan ang main door ng building tuwing gabi hanggang madaling araw kapag wala ka nung keycard. Good. Lumipat ka sa 5th floor, tas bigyan mo ako ng kopya ng keycard mo. Halos lumagpas sa noon ni Lorraine ang kanyang kilay sa sobrang pag-angat nito. At bakit kita bibigyan ng kopya? Hindi ko nga alam kung ba't ka nandito eh. May nangyari ba? Wala naman. Umikot ang mga mata ni Ash. Nag-iipon ako ng ebidensya sa ngayon. Gusto ko sana magtago kung saan di ka ko mabilis mahahanap. Dito, maganda dito. Kumurap si Lorraine. Alam mo dagdag sa perwisyo, garapal ka rin pala. Tila nasaktan si Ash sa kanyang sinabi. Kung ayaw mo, alis din ako agad. Magsabi ka lang. Muling umirap si Lorraine. Nailang ka sa sinabi ko? Talaga namang perwisyo ka una pa lang eh. Nag-iwas ng tingin si Ash. Maputla ang labi nito. Lumapit si Lorraine at ginulo ang buhok ng lalaki. Pero pinagastosan na kita. Nakasama na kita sa gitna ng peligro.
Kahit siguro matulog ako na 1 buwan, di mabubura yung mukha mo sa utak ko. Kaya magsabi ka lang kung anong kailangan mo. Nagkaroon muli ng kulay ang mukha ni Ash. Huminga ito ng malalim. Itong bag na dala ko, para sa'yo to. Akala ko mga damit mo laman ito. Maiki-live-in ka sa akin, ganon? Nang buksan ni Lorraine ang zipper, halos malula siya sa lamang tiglilibong pera sa loob nito. Hoy, saan galing to? Kay Papa. Napahawak si Lorraine sa ulo. Teka, ba't naman ganito? Talagang cash? Para naman ako nagbenta sa'yo ng atay ko. Di pwedeng through check na lang, ganon? Non-traceable ang cash, Lorraine. Ayoko mahanap ka agad ni Kuya at ni Papa. Akala ko ba mabait ang Papa mo? Maingat na binitawan ni Lorraine ang pera. Ash, paano ko makakayang iwan ng dorm ko ngayon may 1 bag ako ng pera sa kwarto ko? Yung unang roommate ko nga inagaw lahat ng grocery ko eh. Mabait si Papa, pero baka isipin na nobya kita o di kaya nabuntis kita ng di planado. Tas itong pera ipang-a-abort. Ipapahanap ka rin nun kay Kuya Santi. Napalunok si Lorraine. Ang lusog na imahinasyon yung mag-ama. Teka, kumain ka na ba? Nahihirapan ako lumunok. Isa pa, sabi ng doktor. Bawal sa akin na matitigas sa pagkain. Di ko alam kung anong mainam na kainin. Ipagluluto kita ng lugaw. Ash, sobra-sobra itong pera na nasa bag. Isa sa uli ko sa iyo yung higit. Danyos yung sobra. Pakiramdam ko binigyan kita ng trauma. Kumunot ang noon ni Lorraine. Hindi naman. Mahimbing nga ang tulog ko eh. Halos masupok nga ako ng yantok kanina sa office. Nagmulat ang lalaki. Nananakit ang mga kaopisina mo? Hindi. Pero nang hahagupit ang mga salita nun, sa kanila ako natutong mang-insulto at magmura. Naningkit ang mga mata niya. Ang tanong, saan galing ang yantok sa office? Nagkibit balikat si Ash. Hindi na ito sumagot. Umupo si Lorraine sa tabi nito at hinawakan ng pisngi ng lalaki. Kung magpahinga ka na lang kaya muna bukas. Hindi alam ng landlady namin na nandito ka. Kaya ayos lang siguro. Gigisingin na lang kita kapag nakapagluto na ako. Idiniin ni Ash ang muka sa kanyang palad hanggang tumama ang labi nito sa kanyang kamay. Thank you. Dahan-dahang tumayo si Lorraine bago nagtatatakbong pumasok ng kusina. Nag-iinit ang leeg niya. Gusto niyang tumalon. Gusto niyang tumawa. Para bang napupuno ng surot, alitap-tap at ipis ang buong katawan niya. Saka lamang siya natauhan noong mapagtanto niyang kinikilig siya. Nagsasayaw si Lorraine sa harap ng kalan. Ganito palang pakaramdam ng kiligin? Ang tagal na mula nang huli ko itong maramdaman. Kinabukasan, maagang nagpunta si Lorraine sa butika upang bumili ng panlinis sa sugat ni Ash. Nang makauwi siya, nagluluto na ito. Hoy, di ba sabi ko huwag ka maggagagalaw? Saway niya rito. Sumimangot lamang ang binata. Ang labi nito'y maputla. Para akong baboy na gagalaw lang kapag papakainin na. I feel bad. Sus, ayos lang. Inilatag niya ang supot sa taas ng cabinet. Matagal na ako mag-isa dito sa syudad. Ngayon lang ulit ako nakapag-alaga ng ibang tao. Sarap naman sa pakiramdam na nakakatulong ka, no? Isa pa, gwapo kang palamunin kaya ayos lang. Dugtong niya sa isip. Mayuming umupo naman si Ash sa kusina at naghintay na matapos si Lorraine. O ito, may itlog yan at carrots. Masustansyang lugaw. Thank you. Matapos kumain, naghugas ng kamay si Lorraine. Sige na, hubad ka na. Tumahimik ang paligid. Hindi tumugon si Ash. Nang harapin ito ni Lorraine, halos pumutok ang ugat niya sa puso. Nagtatanggal ng boxer shorts ang lalaki. Ba't kanya naman? Iangat mo yan, iangat mo! Sigaw niya. Sabi mo hubad? Sumimangot si Ash. Yung t-shirt mo lang kako at ba't mukhang galit ka pa? Papalitan ko lang yung bandage ng sugat mo.
Nagbaba ka na ng underwear dyan? Alanganing iniangat ni Ash ang suot. Maya-maya pa nagkibit balikat ito. I don't know why you're shouting. Sinunod ko lang naman ang gusto mo. Kumurap si Lorraine. Nanginginig ang kanyang daliri habang naglilinis ng sugat. Nagtatampo ka ba dahil ayaw ko makita yung uod mo? Nagsalubong ang kilay ng lalaki. Anong tinatawag mong uod? Ibinaba niya ang tingin sa kandungan ng lalaki bago tumawa. Guess. Umiling si Ash. Hindi kita maintindihan. Nag-angat ito ng kilay. Pwede mong hawakan. Hindi yan uod. Tubo yan. Tubo. Lumakas ang tawa ni Lorraine. Tubo ng tubig? Nahigit ni Ash ang paghinga. Iniwas nito ang tingin at hindi siya pinansin. Uy, joke lang. Ikaw nagsabi na tubo eh. Nagyayabang na tiningnan ni Ash ang kanya muka. It's a pipe. Malaking pipe. Umirap siya. Kayong mga lalaki ang yayabang. Malayo naman sa katotohanan. Hindi nagsalita si Ash at tumahimik na lamang. May kislap sa mga mata nito na para bang nagbabanta. Tila sinasabing, may araw din na makikita mo. Tumikim si Lorraine at hindi na tinukso ang binata. Matapos itong pahigain sa kama ay siya naman ang nag-ayos. Initin mo na lang yung lugaw dun ha. Huwag ka magpapalipas ng gutom. I know, mag-iingat ka sa daan, okay? Nag-hair flip si Lorraine bago naglakad palabas ng silid. Ako pa ba? Walang tensyon sa paligid at wala ring amba ng peligro. Dumaloy ang ilang linggo ni Lorraine na kalmado. Tuluyan na nang naisip na baka wala nang ang problema si Ash. Isang gabi, naabuti niya si Ash na nakasuot ng formal na suit sa kanyang kama. Oh, saan ka mag-JS prom? Biro niya bago humilata sa tabi nito. Nakakain ka na ba? Tumango si Ash. Naglabas ito na isang supot ng lumpia. Napakaraming laman. Hoy, saan galing yan? Ngumiski ang lalaki. Party ni Kuya Santi. Paborito niya ang lumpiang Shanghai kaya binalot ko habang nasa kusina pa. Halos mabilaukan si Lorraine habang kumakain. Talagang nilatag mo sa kama ko? Mag-aamoy lumpia ako nito. Lumpia, smells nice. Lumpia, tastes good. Maingat na iniwas ni Lorraine ang tingin mula dito. Nagdikwatro siya upang ipitin ang pagitan ng hita. Kumusta naman ang investigasyon mo? Fruitful, pero hindi ko alam kung sapat pa ang naipon ko. Ngumuso ito sa kawalan. Paano kung may mangyari sa aking masama? Wala yan. Pagpapakalma ni Lorraine dito. Tignan mo, di na nga ako nagsasara ng bintana dahil sa'yo. Di naman ako nababahala. Nagkibit balikat ang lalaki. Ibinigay nito lahat ng pagkain kay Lorraine. Nakatingin lang si Ash sa kanya habang kumakain. May napkin ka pa? Natatarantang inabot ni Lorraine ang lalagyan ng tubig. Na wrong hole yata ang karot at balak pa siyang patayin. Teka. Lumunok siya na umaagapan ng pag-anghang ng kanyang mga mata. May natitira pa dun sa binili mo sa akin last time. Kakasya ng 3 buwan. Sa dami ba naman ang binili mo? Nung kamakailan lang, naubusan si Lorraine ng pads at saktong naliligo siya. Si Ash ang bumili ng kailangan niya. Pumikit ang lalaki. Ubusin mo yan. Hindi na yan crispy bukas. Oo naman no. Sakto wala akong hapunan. Aniya at masayang tumango. Your work. Napaka-demanding at mabigat sa katawan. Ayos lang ba yun sa'yo? Oo naman. Kasundo ko lahat ng tao dun sa pinagtatrabahuhan ko. Isa pa, nasanay na ako. Ikaw, kailan ka ba magbabago ng propesyon? May degree ako sa finance, business. Pumalatak siya. Pero buhay mo hindi mo kaya i-balance. Napamulat si Ash. Hating gabi na ako pa rin pinag-iinitan mo? Ba't naman hindi? Hinawakan ni Lorraine ang itim na bowtie na suot nito. Ang gara mo ngayon papasa kang
romance actor. Hinuli ni Ash ang kanyang kamay. Kahit anong higit niya, ay ayaw nitong bumitiw. Muli ay pumikit ang lalaki. Eat, sabi nito. Lihim na napangiti si Lorraine at kumain gamit ang isang kamay. Hindi kalaunan ay sinubukan niyang subuan ng lalaki ng isang piraso. Kinain ito ang binigay niya, sabay paalala. Last na yun, busog na ako. Dinala ko yan para sa'yo. Masaya siyang tumango. Hindi niya alam kung anumang kagaguhan nito kung ginagawa nila ni Ash, pero alam niyang ang kilig na nararamdaman niya ay may effect din dito. May nararamdaman nito para sa kanya at panghahawakan niya yon. Nagmulat si Lorraine at nakita ang komplikadong ekspresyon ni Ash. Ngumiti agad ang lalaki nung makitang gising na siya. Nagluto ako ng almusal. Uy, matrabaho tong ginawa mo ah. Usal niya bago umupo sa hapag. Salamat sa pagkain. Marahan itong tumango. May gagawin ka ba ngayon? Mag-grocery dapat ako, bakit? Minsan lang ako may off eh. Siguro manonood ako ng sine mamaya. Sasamahan kita. Paano kung makita ka ng kuya mo sa labas? Pang-uusisan ni Lorraine. Hindi naman pwedeng ititigil ko na lang buhay ko dahil takot ako sa kanya. Handa na ako, isa pa. Gusto kitang i-date na maayos. Ibinaba ni Lorraine ang tingin sa plato. Talaga? Date? Sino may sabing papayag ako? Paano kita makukumbinse? Magsabi ka lang. Natawa naman siya. Wag na, ang gaspang mo talaga. Alam mo nang hindi ako tatanggi. Nagkibit balikat ang lalaki. Hindi sa makapal na mukha ko, Lorraine. I was just hoping. Hoping na? Sumimsim siya ng kape at nakinig sa magiging tugon ng binata. I was hoping na hindi mo ako tatanggihan. At this point, Lorraine, ako kasi hindi ko mahindian ng isang katulad mo sa kahit anong gusto mo. Aba, dapat lang. Maarteng saad niya. Ikaw dapat ang magiging huli kong boyfriend. Pag-igihan mo. Matapos kumain ay naghanda sila sa pamamasyal. Isang simpleng shirt at pantalon ang suot ni Ash. Si Lorraine naman ay nagbistida bilang ngayon lang siya makakapagliwaliw. Sabay nilang binagtas ang supermarket at naghanap ng kakailanganin nila. Lorraine, may with wings ka pa ba? With wings? Ano with wings? Ito, naalala ko 2 sanitary pad na with wings yung nabili ko last time. O basta ba yun ngayon? Bumuntong hininga si Lorraine. Dapat, inuuna natin yung pang-stock na sabon at shampoo. Ayos na yung 2, akin na. Okay. Seryosong tumango si Ash. Let's go with fruits. Masarap ang pinya. Hinawakan niya ang braso ng lalaki. Isahan na natin bilhin please. Huwag tayong paulit-ulit sa bawat aisle. Pumirmi si Ash at tahimik na nagtulak ng cart. Napailing si Lorraine. Kayong mga lalaki makalat kung mamili. Dumila ang binata pero hindi nagsalita. Sinundot niya ang tagiliran nito. Dahilan? Para tumawa ang lalaki. Hinuli nito ang kanyang kamay. May massage chair doon. Bilhin natin? Napasinghap siya. Kasasabi ko lang na no impulsive buying eh. Nagkibit balikat ang lalaki at normal na sinabing, mayaman ako. Muling kinurot ni Lorraine ang gilid nito. Napaigik ang lalaki dahil sa pagkakakiliti. Okay, hindi na. Matapos bayaran ng mga pinamili, pinauna ni Ash si Lorraine sa sasakyan. Hinintay niya ang lalaki habang nakasandal sa hood ng kotse. Isang lalaki na nakasuot ng formal na attire ang huminto sa kanyang harapan. Oh damn! Nahulog pa yung wallet ko. Nag-angat ng tingin si Lorraine at natuod sa kinatatayuan. Ang lalaking ito, kahawig ni Ash, ngunit mas mariin ang mga mata kung tumitig. Miss, won't you help me pick it up? Promise, hindi ka mapapaano kapag sumunod ka sa sinabi ko.
Nanigas ang dila ni Lorraine. Hindi alam ang sasabihin. Ayaw niyang kaharap ang lalaki. Masama ito kung makatingin. Ito na kaya ang kuya ni Ashby? Ba't nandito ang lalaking to? Bakit hindi ka magsalita? Hindi ba ako pamilyar sa'yo? Now, that's a shame. Akala ko pa naman nakwento na ako sa'yo ng kapatid ko. You know, Ash. Napalunok siya dahil sa matinding kaba. Hindi ko kilala kung sino yung Ash na sinasabi mo, Manong. Ikaw pumulot yung wallet mong cheap at halatang walang laman. Di ako yumuyo ko sa kung sino-sino lang. Isang matangkad na lalaki ang pumagitna sa kanila. Hindi pamilyar ang Ginoo pero napakalaki ng katawan nito. Ba't ka nandito, Sam? Nasa mall ba si Papa? Bulalas ng kuya ni Ash. Hinahanap ka ng Papa mo, Santi. Mauna ka na at may aasikasuhin pa ako. Nakahinga ng maluwag si Lorraine nung makaalis ang lalaki. Humarap sa kanya si Sam. Nasaan si Ash? Magkasama ba kayo? Humalokip-kip si Lorraine. Sino ka? Hindi ko kilala yung Ash na sinasabi mo. Ngumiti lamang ang Ginoo. Hindi mo ako manloloko at hindi mo rin napapaniwala si Santi na hindi mo kilala ang kapatid niya. Wala ka mapagsisinungalingan sa amin. Mahirap magtago sa mga demonyo, Lorraine. Kung ganun kalaban ka rin ni Ash. Tumigas ang kanyang boses. Umalis ka na. Parang kapatid ko na si Ash. Di ko siya ipapahamak. Pero binabalaan ko kayo ni Ash. Yang si Santi, wala yang patawad. Kahit ama niya kaya niyang saktan. Huwag kayong pakampante. Nakahinga siya ng maluwag. Si Ash ang bahala sa kanya. Alam kong kaya niya. Wala siyang aatrasan. Malaki ang tiwala mo sa batang yon? Kung sabihin mo ang pangalan niya, akala mo nagtatawag ka ng santo sa sobrang pagpapahalaga mo. Tumango ang lalaki bago tumalikod. Sana lang hindi masayang yung nararamdaman mo. Dumaan ang ilang minuto saka pa dumating si Ash. Marami itong dala. Tinuloy nito ang pagbili sa massage chair. O ba't ka malungkot? Mura lang to sabi. Gusto mo sauli ko. Nasa akin pa resibo. Loko ka talaga. Bulong niya sa hangin. Lumapit siya sa lalaki at hinalikan nito sa labi. Malawak ang ngiting isinukli ni Ash sa kanya. Of course, anything for you. Kinahapunan masyado ng tinamad si Lorraine para lumabas. Mas pinili niyang manood ng palabas sa kwarto habang yakap ni Ash. You seem tense. Kanina ka pa hindi mapakali. Pakiramdam ko kasi kukunin ka sa akin. Hindi ko rin maintindihan. Ash, nababaliw na ba ako? Hindi ka agad nakasagot ang lalaki. Maya-maya ay sumagot ito. Na para bang hiram lang ang oras natin, ganon? Tumango si Lorraine ng maraming beses. Humigpit ang hawak niya sa damit ng lalaki. Babalik ka sa akin, di ba? Araw-araw? Malamyang umuo ang lalaki. Nakababa na ang talukap nito at nakasentro sa kanyang bibig ang tingin. Araw-araw. Pag-uulit nito. Pinatay ni Lorraine ang palabas at kumandong sa lalaki. Tayo na lang gumawa ng palabas. Ikaw at ako sa kamang to. Lumawak ang ngiti ni Ash. Gusto ko yung plano mo. Pansin niya ang panginginig ng kanilang labi nung magtama ang mga ito. Ramdam ni Lorraine ang bawat kabog ng pusong natutunaw sa ilalim ng kanyang palad. Kung hiraman ang oras nating dalawa, sisimutin ko hanggang sa huling segundo basta ikaw ang kasama. Kinaumagahan, nagising si Lorraine na maraming pantal sa kanyang leeg. Halos maging kwintas ang markang iniwan ni Ash sa kanya. Hindi naman lamok, pero malabampira kung manipsip ng leeg. Nag-init ang kanyang muka. Akala mo hindi na makakaulit kung makayakap? Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone. Galing ito kay Ash. Nangako ito na babalik mamayang gabi. Sa hulihan ng mensahe, ang sabi nito ay, sa araw na to, tatapusin ko na lahat ng obligasyon ko para hindi ka nababahala. Mahal kita.
Sana ay narinig niya ito ng personal. Pasimple siyang ngumiti. Mamayang gabi magkikita pa naman kami. Ang sabing mamayang gabi ay nabasag noong mag-uumaga na lang ay walang Ash na dumating. Lumabas ang balitang nakulong si Santi makalipas ang 3 araw. Pigil ang hiningang pinanood ni Lorraine ang balita gabi-gabi. Walang kahit ano lumabas patungkol sa posibleng gulong kinasangkutan ni Ash. Wala. Kahit isa. Paano niya ito matatawagan? Saan niya ito hahanapin? Buhay pa ba siya? Naghintay si Lorraine na lumitaw bigla ang lalaking sa kanyang kwarto. Nakahiga, suot ay formal na damit at may dalang pagkain na pwede nilang pagsaluhan gaya ng dati. Umabot ng 1 buwan ang kanyang paghihintay. Ang pag-asa sa dibdib niya ay parang kandila na unti-unting natutupok. Wala si Ash. Ni anino nito hindi nagpakita. Marimars, hindi kaya kakaiba na itong pagsusuka mo? Ilang araw ka ng ganito ah. Kinakabahan na ako sa'yo. Pag-aalala ng kasamahan niya sa trabaho noong maduwal siya sa elevator kanina. Kinilabutan si Lorraine. Ang baho-baho kasi. Naghalo na lahat ng amoy dun. Halos di ako makahinga. Binigyan siya nito ng mainit na tubig. Ngayon lang nangyari ito sa napakaraming taon na magkasama tayo ah. Nakaramdam ng kaba si Lorraine. Oo nga't hindi pa siya nadadatan ngayong buwan. Hindi kaya ay dahil sa stress o pagod? Magpiti ka Marimars. Sige na, once and for all. Nangangatalang labing umoo si Lorraine. Kinagabihan, maaga siyang umuwi at dumaan muna sa pharmacy. Ilang oras pa ang lumipas sa kanya ginamit ang iilang stick. Takot siya sa magiging resulta. Noong lumabas ang positibong linya sa kanyang pregnancy test, gumuho ang mundo ni Lorraine. Diyos ko. Bulong niya sa hangin. Paano na to? Wala ang lalaking nakabuntis sa kanya. Hindi na ito magpapakita muli. Anong gagawin niya? Hinawakan niya ang sikmura at tahimik na umiyak. Ayokong madismaya ka sa akin. Lalaki ka ng walang ama. Pumikit si Lorraine at pinaalalahanan ng sarili na mainam na rin ito. Hulog na siya sa kalendaryo at kailangan niya ng bumuo ng sariling pamilya. Ayos lang kahit tayo lang dalawa, Ayos lang. Di kita pababayaan, anak. 5 taon ang lumipas. Oh, anak, anong gagawin mo ngayon? May papasara na yung kasino ni Ricky. Wala ka na bang ibang balak gawin pagkatapos? Pumasok ang kanyang papa sa kotse at sumandal sa silya. Hinawakan ni Ash ang ulo. Kumikirot pa rin ito tuwing stress siya. Bumuntong hininga siya nang mawala ang sakit dito. Di ko alam, Papa. Pakiramdam ko may kulang. May nakalimutan ba akong gawin? Kalabang hindi pa nahahanap? As far as I know, wala na, iho. Ngumiti ang matanda. I'm proud of you. Ikaw ang bumago sa takbo ng buhay natin. Nadismaya ako sa ginawa ni Santi. Nakakalungkot man ay namatay siya. Pero masaya ako't naging iba ka sa amin. Mas matapang. Hindi pa tapos pa. Hindi ako mapakali. May kulang. Di ko maintindihan kung alin. Hindi kaya ay gusto mo na mag-asawa? Baka yun ang kulang sa buhay mo. Matagal mo na ring pinagsilbihan ng pamilya natin. Ito na yata ang panahon para magsulo ka rin. Pabirong bumanat ang ama. Magkapamilya? Kumirot ang puso ni Ash. Mas lalo siyang naguluhan. Papa, nung hindi pa nangyari ang aksidente, may girlfriend ba ako? O live-in partner man lang? Nagtapos ang gulos sa pagitan ni Ash at ni Santi nung maghabulan ng kanilang sasakyan. Sumalpok si Santi sa poste habang bumangga naman siya sa puno. Ayon sa kwento, dead on arrival si Santi pagdating ng ospital. Siya lang ang nakaligtas, ngunit nakoma siya ng ilang taon bilang ganti. Napaisip ang ama. Wala kang nakakwento sa akin nun pero nabanggit ko si Charmaine.
Siya yung imamatchmake ko sana sa'yo. Gusto mo ba siyang makita ulit? Pagod na umoo si Ash. Can I meet her today? Baka siya ngayong babaeng nakikita ko sa panaginip ko. Nakahinga ng maluwag ang papa niya. O siya, tatawagan ko yung mga magulang ni Charmaine. I have to go. See you at the house, okay? Bumaba ng kotse ang matanda at lumipat sa orihinal nitong sasakyan. Pinanood ni Ash ang pag-alis nito. Saktong lumihis sa mga mata niya sa isang babaeng may hawak-hawak na 2 bata palabas ng mall. Mukhang naghihintay ang mga ito ng sasakyan. Nakaramdam ng labis na kaba si Ash. Bago pa man magdalawang isip ay isinuot niya ang mask at inilapit ang kotse sa mag-ina. Ang akala ni Lorraine na isa lamang ay ginulat siya dahil kambal ang kanyang naisilang. Labis ang pagkamangha niya sa mga ito. Mommy, I want to see the moon. Ani Josiah. Bago, ipinasok ang daliri sa bibig. Mabilis yung tinabig ni Lorraine. Nak, that's dirty. Tanghaling tapat ngayon, walang moon. Mahilig si Josiah na mag-obserba ng mga bagay. Itong si Jeremiah naman, mahilig sa paglalaro at pagkain. There's the sun. You can look at the sun. Payo ni Jeremiah na siya ay kinairap na lamang ni Josiah. How can someone look at the sun? Masisira ang mga mata nyo. Ano ba? Pati maliliit na bagay ay pinagtatalunan ng dalawa. Napakainit at malinsangan ng hangin. Ibinaba ni Lorraine ang tingin sa cellphone. Ang sabi nakarating na ang kanyang sasakyan pero wala pa naman. Isang mamahaling kotse ang pumarada sa kanyang harap. Ma'am, pasok po. Aya ng isang malalim na boses. Nakamas ang estranghero pero nakangiti ito. Tumango lamang si Lorraine bago na unang pumasok sa sasakyan. Sinabi niya ang kanilang address sa komportabling umupo. Talagang ayos na makisakay dito sa kotse mo, Manong. Mukhang di pa nasasakyan ng kahit sino tong backseat mo. Umiling ang lalaki sa driver's seat. Naku ma'am, don't you worry. Maingat lang po ako sa gamit ko kaya in a good condition pa. Mama, masarap pa yung spaghetti? Ngumiti si Lorraine. Yes, Jeremy. Masarap ang spaghetti. Nakakain ka na nun. Oh, really? Namilog ang mga mata ng chikiting. I forgot the taste na. Pili ka po ng bago para matikman ko ulit. Pinisil ni Lorraine ang pisngi nito at sinabing, Mauta ka talagang bata ka, no? Magpapabili ka lang ng pagkain, dami mo pang pasakalye. Bumaling si Lorraine sa bintana nang lumiko ang sasakyan. O Manong, ba tayo nandito? Mukhang nagutom pa ang driver na to at tumaan ang drive-thru. Yay! Spaghetti! Sabay na hiyaw ng kambal. Iiling-iling na napadukot ng pera si Lorraine sa dalang wallet. Mukhang mapapagastos pa siya. No need, ako na. Natigilan siya noong naunang magbayad ang lalaking nagmamaneho. Napakurap si Lorraine. Manong, di ka ba malulugi niyan? Yung pamasahe namin kalahati niya magagastos mo. Naiilang na tumawa ang lalaki. Nakaramdam ng kibot ng puso si Lorraine. Pamilyar ang tawa nito. Pahabol pa sa New Year, total mga bata lang naman. Iniwas niya ang tingin at nanatiling tahimik sa backseat. Maya-maya pa, nakarating na ang order. Lahat ng supot ay napunta sa kanila mag-iina. Oh, Manong, akala ko ba gutom ka? Parang di ka naman umorder para sa sarili mo. Nagkibit balikat lang ang lalaki. Nagbago yung isip ko, may binili akong burger dyan, please eat. Napakurap si Lorraine. Kakaibang nararamdaman. Hindi kaya sila nanganganib sa estrangherong to? Hindi normal ang pakikitungo nito sa kanila. Mama, it smells so sweet and it smells so good. Pwede i-open, Mama? Open? Hindi. Magkakalat tayo sa sasakyan. Di maganda yon. It's okay. Sige lang, ikaw rin, miss. Napagod ka siguro sa hakahabol sa mga bata. Mas lalong nag-init ang mukha ni Lorraine. Manong, dito na lang ho kami malapit sa baba. Ha? Malayo pang address nyo. May bibilin ka ba?
Pwede naman ako huminto muna. Tumahimik siya at hinayaan na lang mga bata na kumain. Noong makababa sila sa kanilang bahay, pinauna niya ang mga bata sa loob ng gate saka kinumpronta ang estranghero. Ito ng bayad. Umiling ang lalaki. Hindi na, sige na iyon na yan. Anong klaseng driver ang tumatanggi sa pamasahe? Ibinaba ng lalaki ang bintana. Nakita ni Lorraine na hindi pa naman pala matanda ang lalaki. Tila kaedara niya lamang ito. Kilala ba kita? Baka naging katrabaho niya ito dati. Gayon pa man sana nagpakilala ito. Inabot niya ang mask ng lalaki at mabilis itong binaba. Ew! Napawi ang sana'y sasabihin nito. Tumigil ang pag-inog ng mundo ni Lorraine. Malamig ang bawat daliri sa kamay at paa. Hindi makapaniwala dahil kaharap niyang muli si Ash. Buhay siya. Nabawasan ang bigat sa dibdib niya. 5 taon. 5 taon niyang inisip na baka patay na ang lalaki. Ikaw! Ba't ka nandito? Sinusundan mo ba kami? Lumabas ng sasakyan ng lalaki. Inalalayan nito si Lorraine. Ba't ka umiiyak? Did I do something wrong? Hinatid lang naman kita. Di nga kita hinawakan. Isang sampal ang lumapat sa mukha nito. Tinatanong mo pa talaga akong bakit? Garapal ka masyado. Kundi dahil sa'yo. Nag-init ang mga mata ni Ash. I don't even know your name. Ano bang nagawa ko? Sabihin mo sa akin, ba't ka ba galit na galit? Huminto ang paghagulhol ni Lorraine. Namimilog ang mga mata niya habang tinititigan ang mukha ng lalaki. Anong sabi mo? Hindi mo ako kilala? Ganun na nga. Ngumiti ito sa wakas kahit pa ang pula ng pisngi nito. Naaksidente ako. I just woke up 2 years ago. Wala akong maalala. Kinailangan ko matutong magsulat, bumasa at kumain mag-isa ulit. Bumaon sa dibdib ni Lorraine ang kakaibang sakit. Kung iniwan siya ni Ash ng kusang loob, matatanggap niya dahil may rason siya para kamuhian ito. Pero kung ganito nga nagkaroon ito ng trahedya at tumanas ng hirap, paano niya makukuha magalit dito? Lumapit siya kahit pabahagyang nahihiya. Masakit ba yung pisngi mo? May yelo kami sa loob. Kalmadong tumango si Ash. Tapat itong ngumiti. I don't want to leave. Can I stay? Stay? As in stay? Gano'n naman katagal? Umikot ang mata ni Ash sa paligid. For this afternoon, kausapin mo ko. Sabihin mo sa akin kung ano-ano yung mga nakalimutan ko. Napalunok siya. Sige, pagluluto kita. Ano ba gusto mong kainin? I'm full. Ano nga ulit yung pangalan mo? Nasasaktang tumalikod si Lorraine. Heto tayo, kinikilala ulit ang isa't isa. My name is Ash. Natatawa siyang umirap. Lorraine ang pangalan ko. The kids? Ipinilig ng lalaki ang ulo. Lorraine, anong pangalan ng kambal mo? Napahagat labing yumuko siya. Jeremiah at Josiah. Biblical names. Tumango si Lorraine. Oo, nung umalis ka ang higpit ng hawak ko sa mga naging dasal ko. Kasi hiling ko sana bumalik ka. Sabi ng papa ko, nangyari ang aksidente 5 taon na nakalipas. Lorraine, hindi ako nagising agad. Napabugas siya ng hangin. Importante pa ba yun? Humugot ng hangin ng lalaki. Hindi ako nakabalik kasi hindi kaya ng katawan ko. It was never my intention. Nung magising ako, hindi ko alam kung anong pangalan ko. I'm sorry, hindi ko maalala agad. Hanggang ngayon hindi ko maalala ang lahat. Humarap si Lorraine sa kanya at dinuro ang kanyang mukha ng may maalala. May asawa ka na ba ngayon? May anak ka na ba ngayon? Maingat na sinipat ni Ash ang mukha niya. Importante bang malaman mo?
Nagmamalditang bumuga ng hangin si Lorraine. Umalis ka na nga lang. Wait. Hinapit ni Ash ang kanyang bewang. Itong mga tanong mo, tsaka yung naging reaksyon mo na nagkita tayo. It was as if you're expecting something from me. Kaano-ano kita dati, Lorraine? Oo nga't nakalimot ito. Nahihirapang huminga si Lorraine ngayon nakalapit ito. Nakalimot ka na. Hindi na pwedeng ibalik. Pinutol ng lalaki ang kanyang sinabi. Are you my fiancé? Hoy, sobra ka. Hindi ka nag-propose sa akin nun. Nagangat ng kilay si Ash. Live-in partner? Then you should live with me again para mabilis ako makaalala. Namangha si Lorraine. Nagmana talaga si Jerem. Mariin siyang pumikit. Wala. Girlfriend mo lang ako dati. Dati lang yun, di na ngayon. Why not? Kasi may manliligaw na ako. Iniwas ni Lorraine ang sarili dito. Ngayon kung ayaw mo na yelo, umalis ka na lang. Ayoko pang umalis. Pwede mo akong tulungan makaalala na mabilis. Tumunog ang telepono ni Ash. Sinagot nito yun habang si Lorraine ay naghihintay. Papa? Son, nasan ka? Naghihintay si Charmaine sa'yo. I'll send you the address. Magpaalalay ka sa maps, ha? Bumigat ang sikmura ni Ash. Hindi niya matingnan si Lorraine nung maputol ang tawag. Lorraine, may pupuntahan ako. 5 years? At ngayon lang tayo nagkita ulit? Tas aalis ka na naman agad? Itinulak siya ng babae paalis. Bilisan mo sa lakad mo. Di ko alam kung saan ka pupunta pero sana wag ka na bumalik ulit. Huwag mong sirain tong kapayapaang nahanap ko, Ash. Tila binging nakatayo si Ash. Hindi narinig ang maingay na pagsara ng gate. Ang maldi-maldita ni Lorraine. Pero himala at di siya nakaramdam ng inis. Sa katunayan ay nalulungkot siya ng sobra. Sana hinanap ko siya agad pagising ko. 5 years. Yung mga batang yun. Posible kaya? Humugot ng hangin si Ash. Tinawagan niya muli ang numero ng ama habang paalis. Pa, I need your help. May date ka. Na paano ka't ba't kailangan mo ng tulong? Look, di ko alam kung tama ba to pero kung suswertehin. May 2 ka ng apo. They are 4 years of age, kambal. Narinig niya ang paghigit ng hangin ng ama. Anong pinagsasabi mo, Ash? Nakalimutan mo bang nakoma ka ng 5 taon nang nakalipas? Exactly, Papa. Oras na makita mo sila, maintindihan mo agad ang sinasabi ko. 5 years ago, I met a woman named Lorraine. So you think there's a chance na may relasyon kayong 2 dati? Ngumiti siya konti. Panakita ko siya nito lang. She's everything I want for a wife. Kung patigasan lang na ulo, matatalo niya siguro maging ang shell ng libo-libong taong gulang na pagong sa dagat. Napatawa saglit ang matanda. Your type seems interesting. 5 taon na lumipas. What makes you think natatanggapin ka niya? Papa, when she saw me, she was angry. Tinanong niya rin kung may asawa na ba ako't anak. Kung may emosyon, ibig sabihin, may pagtingin. May naalala kong term na ginagamit ng mga kabataan ngayon. Pumasok siya sa sasakyan. Delulu. Humagalpak ng tawa ang ama. Son, you're a delulu. Marahan na ngumiti si Ash. Dilulu nga ba kung paparaan din at magiging katotohanan? Dumiretso ka dito sa bahay at pag-usapan natin yan. Handa ka bang lumuhod sa munggo at asin kung kinakailangan? Nagkibit balikat siya. Kahit sa bigas pa, Papa. Maangas na tumawa ang ama. Sige, matibay ka pala. Huling tanong at pinaka-importante ito. Ano yun? Anong gagawin natin kay Charmaine? Mag-iisang oras yung naghihintay dun sa'yo. Nakaramdam ng hiya si Ash. Fuck. I'm sorry. Ganito, why don't you send Sam? Yung head ng security ko? Bakit naman? Nagkibit balikat siya.
Matagal na single yung bodyguard mo. Isa pa kailangan ni Charmaine ang magbabantay sa kanya. Ba't di na lang si Sam? Sabagay. Well then, hurry up. Ayusin na natin ang pamilya mo. Bago yan makaalis sa palad mo. Thank you, Papa. Your supports means a lot to me. Ikaw na lang ang meron ako. Gagawin ko ang lahat para sumaya ka. Taos-pusong sabi ng matanda. Pagkatapos ng 3 araw, di masukat ni Lorraine kung ilang galon ng pagkadismaya ang karga ng bigat niya para kay Ash. Akala pa naman niya ay may gagawin ito ngayon nagkita na ulit sila. Ngunit wala. Wala. Hoy, babaita. Tili ng kasamahan niya sa trabaho. May newbie, ikaw ni-request na magbi-briefing doon. Sumingkit ang mga mata ni Lorraine. Mukha ba ako nasa mood para mag-babysit ngayon, ha? Mare, ang eyeshadow sa talukap nilalagay. Sa saktong ilalim ng kilay at taas ng pilik. Ba't sa ilalim ng mata nakalagay ang sayo, ha? Huminga ng malalim si Lorraine at maarting umirap. Eye bags yan. Eye bags. Eye bags. Ngayon ko di mo ako tatantanan, ibang makeup look ang ibibigay ko sa'yo. Black eye. Black eye ang bibigay ko sa'yo. Isang lalaki ang tumikim sa labas ng banyo. Lumingon si Lorraine at halos mapamura na makita si Ash na nakasuot ng pang-opisina. Hello. Bati nito sabay pa simpleng ngumiti. May sira yung faucet dito sa banyo ng mga lalaki. Pwede ba makigamit? Tumalikod si Lorraine at umarting bingi. Sa katunayan, ay todo ang kabog ng dibdib niya. Ay, pogi este. Mr. Ash, syempre naman oo. Dito ka sa first cubicle magbanyo. Aabangan kita. Nandito lang ang sink. Ramdam ni Lorraine ang pagtingin ni Ash sa kanya. Pero tinatagan niya ang loob. Nung pumasok na ito ng cubicle, hinarap niya ang kasama. Pahiram ng concealer. Bulong niya. Ngumisi ito. Para sa eye bags mo, akala ko ba hindi ka maglalagay kasi wala kang pakialam? Nag-init ang mukha ni Lorraine. Di wag, maubusan ka sana ng kape sa pantry. Diyos me? Ito na nga, sige na gumamit ka nitong foundation ko, mahal to, 500. Sabay na umalis si Lorraine at ang katrabaho nito. Tumigil siya nung tumapat sa banyo ng mga lalaki. Mauna ka na, minaiwan pala ako. Okay, fine. Pumasok si Lorraine sa banyo ng mga lalaki at binuksan ang faucet ng sink doon. Malakas ang agos. Sinungaling. Bulong niya sa sarili. Saktong pag-alis niya ng banyo ay ang paglabas ni Ash sa kabila. Ngumiti ito. Chinek mo yung faucet? Nahigit ni Lorraine ang hininga. Oo, bawal sa building na to mga sinungaling. Talaga? Umarting gulat si Ash. Lahat kayo dito honest? Bumuga siya ng hangin, ng hahamon. Oo naman. Lumapit ang lalaki ng bahagya. So sinong ama ng kambal mo? Nabilaukan si Lorraine sa sariling laway. Inalalayan siya ni Ash sa pagitan ng pag-ubo. Nalanghap niya muli ang pamilya nitong pabango. Nag-init ang kanyang mga mata. Is it really that bad? Mukhang naiiyak ka pa. May hika ka ba? Wala akong hika. Okay, so sino nga ama ng kambal mo? Inangat ni Lorraine ang muka. Si Richard Gomez. Kinilabutan siya na makita ang pagtalim ng mga mata nito. Tagasan yan? Nagtatrabaho ba yan? Dito? Oo nga pala't wala siyang maalala. Nakaramdam ng saya si Lorraine. Mas mayaman pa yon sa inyo ng ama mo. Mas gwapo. Kumurap si Ash. Kung mas gwapo siya sa akin, ba't kamukha ko yung kambal mo? Pinaglihian mo ang mukha ko ganon. Halos magbuhol-buhol ang dila ni Lorraine. Ba't ka ba tanong ng tanong? Trabaho ka na nga lang? Hindi umimik si Ash. Iniwan niya ito sa pwesto. Bakit ba nandito ang lalaking yun? Iniwas ni Lorraine ang tingin nung makita ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakangiti siya ng hindi namamalayan. Kinabukasan, Ma, look, this is a T-Rex. Maingat ay binaba ni Josiah ang figurine. Malaki dapat sila.
I don't know why they sell small T-Rex. It's a shame. Gumatong si Jeremiah habang hawak-hawak ang dalang balloon. Kung malalaki sila, may hirapan si Mama na iuwi ang dinosaurs mo. Think, Josiah. Think. Tinignan ni Josiah ang ina at ang maliliit itong braso. Oh, okay. Bumuga ng hangin si Lorraine. Sobra kayong dalawa. Kaya kong bumuhat kahit 10 T-Rex pa yan. Mama don't have enough strength. Maingat na usal ni Jeremiah. Binasag yun ang kakambal. But you have enough confidence. Ay nako. Boys, miss na kayo nila lolo't lola. Kung magbakasyon na lang muna kayo dun. Walang amusement park dun, Mama. Walang spaghetti. Umirap si Lorraine sa kawalan. Nung malihis ang tingin niya sa entrance ng palaruan, halos lumuwa ang mga mata niya na makita si Ash doon. Sinusundan ba ako ng mokong na to? Boys, tama na laro. It was fun, right? Tara na't umuwi. Sinilip ni Josiah ang lugar kung saan siya nakatingin. Jeremy, kamukha mo si Manong. Silly, ikaw yung kamukha niya. Halos masapon ni Lorraine ang noo. Boys, kambal kayo. Hi, boys. Kumindat si Ash nang makalapit ito sa kanya. Hello, ma'am. Oh, a boyfriend. Hindi. Pinandilatan ni Lorraine si Ash pero nakaupo na ito sa harap ng mga bata. Anong pangalan niyo? Jeremy. Siya si Josiah. He's 7 minutes older than me. I'm Ash. I'm your mother's boy. Office mate. His Tito Ash. Tumango si Josiah. He looks like Jeremy. Pinaglihaan ko yung mukha niya nung pinagbubuntis ko kayo. Hindi maintindihan ng mga bata ang kanyang sinabi. Nagpatiunan na lang ang mga ito sa paglalaro. Pinaglilihian? That's a lame excuse. Napanunok siya. Anong gusto mong sabihin ko sa kanila? Yung totoo, ako ang papa nila. Nag-init ang gilid ng mga mata ni Lorraine. Si Richard Gomez nga kasi ang papa nila. Dumilim ang mukha ng lalaki. He's almost twice your age. Nahanap ko siya and look what I found. Kamuntik pa ako mapapulis. Hindi napigilan ni Lorraine na mapahagikik. Yan ang napapala mo. Pinakatitigan ni Ash ang kanya muka. You look so beautiful when you smile. Walang pagduda akong papa nila. Ba't mo nasabi yan? Naka-ismid na tanong niya. Nagkibit balikat ito. I'd marry you for that smile alone, Lorraine. Hindi kita makalimutan ngayon pa lang. Ano pa kaya ako dati? Siguro panay ang sunod ko sa'yo. Did I stalk you? Parang ganun na nga. Nag-iwas siya ng tingin. You must know masama akong tao. Natural na sambit ni Ash. I have my limits, of course. Hindi ako nananakit na ibang tao. Ibig mong sabihin, anong meron? Tumango-tango ang lalaki. I'll stalk you again this time. Tinatakot mo ba ako? No, sinasabi ko lang. I can't walk away from you. Kaya ko itutulak mo man ako palayo. Baka mapansin mo kung aaligid-aligid sa tabi-tabi. Tiningnan ni Lorraine ang palaruan kung saan nagtatatakbo ang mga bata. Napagtanto niyang wala nang silbi kahit ilihim niya pa kay Ash dahil ang mga bata ay tila carbon copy ng kanilang ama. Isa pa, ayaw niya ipagkait sa mga ito ang buhay na kasama ang ama. May 2 kang anak sa akin. Kahit gusto kong lumayo ka, paano ang mga bata? Ayokong paglaki nila magalit sila sa akin. Tumahimik ang lalaki. Nang lingunin ito ni Lorraine, napansin niyang nagpipigil ito ng paghinga. Maya-maya pa, kumurap ito. Shit. Hindi mo alam, Lorraine, pero napaka-importante para sa akin na manggaling sa bibig mo na anak ko sila. Nakahinga siya ng maluwag. Pasan-pasan niya ang kambal mula na isilang niya ang mga ito. Ngayong narito na si Ash, sana kahit papano ay may katuwang na siya sa pagpapalaki dito. Bakit? Lumapit si Ash hanggang sa magkadikit sila. Kinuha nito ang kanyang kamay at pinagsiklop ang kanilang palad. You and I happened. May pinagsaluhan tayo.
Nag-init ang tenga ni Lorraine. Inikot niya ang tingin. Maiwasan lang ang mapanuring mata ni Ash. Para akong teenager na may crush sa kabilang section pagdating sa'yo. Gusto kitang makita. Takot ako mapagalitan mo. Pero ayaw ko lumayo sa'yo. Marahang hinampas ni Lorraine ang kanyang braso. Walang lakas, puro haplos lang. Nangako kang magbabagong buhay na. Pero heto ka't utak gangster pa rin. Napalunok si Ash. You smell nice? Gusto mo bang subukan natin ulit? Lagi na ako napapagalitan doon sa opisina niyo pero kung gusto mo I will stay there. Liligawan kita ulit. Garapal talaga kahit na aksidente na't lahat. Tama na, wala ka namang ginagawa doon sa opisina kundi magpabebe sa akin. May issue ako sa trabaho dahil sa'yo. Anong gagawin ko? Huminga ng malalim si Lorraine. Hawak mo na ang kamay ko, Ash. Hindi mo na kailangan manligaw ulit. Nawala ka na sa akin dati, magsasayang pa ba tayo ng oras? Ibinaba ng lalaki ang ulo at tinalikan ng kanyang kamay ng matagal. Nang mag-angat ito ng tingin, bahagyang namumula mga mata nito. Mula nung magising ako, pakiramdam ko wala akong pupuntahan. Para akong dahon na sumasabay lang sa hangin. I have a feeling that you'll save me, Lorraine. Dumukwang si Lorraine at hinalikan ng noon nito. Hindi ka mawawala. Ikukulong kita sa tabi ko. Dalawang pares ng maliliit na kamay ang yumakap sa kanya. Momo! Ngumiti si Lorraine at sumenyas sa mga bata. Yakapin niyo rin bago umiyak yan. Maingat na nagangat ng kamay ang dalawa at agad na niyapos ni Ash ang mga bata. Sinong may gusto ng spaghetti? Tanong nito. Me! Sabay na saad ng dalawa. Inaabot ni Lorraine ang kamay ni Ash at sabay-sabay silang umalis ng amusement park. Sa panaginip niya lang nai-imagine na kumpleto sila magkakapamilya. Humigpit ang hawak na lalaki sa kanyang kamay. Lumingon siya sa direksyon nito at humalik sa kanyang pisngi. 1 taon ang lumipas. Look, Iha, this school is good. Maraming sikat na tao nagpapaaral ng mga anak dito. Tumangutango ang ama ni Ash. Malay natin baka maging presidente ito si Josiah pag dito siya nagtapos. Napalunok si Lorraine habang inaayos sa necktie ng kanyang asawa. Papa, preschool pa lang ang apo nyo. Di mas mabuti na nagpaplano tayo ng maaga. So hihinto na ba kayo sa dalawa? Wala pa tayong babae. Lumiwanag ang mga mata ni Ash at pinandilatan niya ito. Hindi muna sa ngayon, Papa. Maliliit pa ang kambal. Matagal din kami hindi nagkasama nitong anak nyo. Susulitin ko po muna ang oras kasama siya. Masayang tumango ang ama. Ikaw ang masusunod, Lorraine. Susunod kami ni Ash sa kahit anong gusto mo. Papa! Nagtatatakbong bumaba na hagdan ng kambal. Mag-work ka na, Papa? Humalik si Ash kay Lorraine bago hinarap ang mga anak. Okay, nasa na listahan na ipapabili nyo. O teka, ba't may red puppy? Wala mapagbibilhan yan. Red puppy na may star sa noo. Pagkaklaro ni Josiah na tinawanan lang ng ama. Papa, sabi ng classmate ko may ganun sila. Nagsisinungaling ang classmate mo. Direktang sabi ni Ash na nauwi sa pag-igik dahil sa kurot ni Lorraine. Aray, love, joke lang eh. Me, Papa, gusto ko flying lizard. Napahugot ng hangin na matanda at natatawa sa mga apo. Ash, pwede sa black market ang mga anak mo? Humalakhak si Ash. Si Lorraine lamang ang natitirang tahimik at nakatitig sa dalawang mag-ama. Natigilan ng dalawa. Siyempre, Lorraine, joke lang. Niyakap ito ni Ash. Biro lang yun ni Papa. Ikaw may papabili ka ba sa akin pag-uwi? Bumulong ang babae sa kanyang tenga. Naubos na ang pills ko pero naisip ko di na muna ako iinom. Humigpit ang hawak ni Ash sa kanya. Kumintabang singsing na mag-asawa ng matamaan ng sikat ng araw. Tumawag ka kapag emergency. Oo naman. Kumaway ang mag-iina nung pumasok na sa sasakyan ng dalawa. Ingat kayo. Mama, what's with pills? Tanong ni Josiah nang maisara nila ang gate. Ngumisi si Lorraine. A surprise after 9 months. Seryosong tumango ang bata.
I wish it's color red. Ngumiti si Jeremy. Tapos may star sa forehead. Napahalakak si Lorraine sa mga ito. God, I hope not. Bawi niya sabay kiliti sa tagiliran ng mga ito. Naalala niya ang sinabi ni Ash. You saved me. Pero para kay Lorraine, pareho nilang kailangan ng presensya ng isa't isa. Siya ang titimbang sa kasamaan ni Ash at magsisilbing konsensya kung kinakailangan. Mr. Gangster have thoroughly changed. Masaya si Lorraine dahil parte siya ng naging pagbabago nito. And it's never too late for second chances. Ika nga nila ang pagsasamang mag-asawa ay dapat parang wine. Sumasarap habang tumatagal. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Mr. Stranger is a Gangster. Written by Eileen Suarez. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!